Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Sarina Espalomat, yung ilalahad kong ang natutunan para sa daily devotion na pinamagatang 3 dahilan kung bakit ka dapat magtiwala sa Diyos. So, ang ating concept is incommunicable attributes, meaning, refers to those characteristics of God that He does not share with us. So, ang ating scripture is Psalm chapter 139 verses 1 to 4 na sinasabi, "You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my laying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely." So, ang ating katuruan is number 1, omniscience. Ito yung, God is all-knowing. So, meaning, alam ng Diyos ang lahat ng iniisip mo, nararamdaman mo, at syempre yung mangyayari sa hinaharap, no? So, bago man tayo magsalita or mag-pray, alam na ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam na ng God kung ano yung pinag-pray natin. So, omniscience, God is all-knowing. Number 2, omnipresence, meaning God is present everywhere. So, kahit saan ka naroon, sa bahay, sa paaralan, sa park, o kahit nag-iisa, kasama mo ang Panginoon Diyos, no? Like for example, kung malungkot ka sa kwarto mo, mag-isa ka lang, hindi ka nag-iisa dahil kasama mo si Lord. Hindi mo man siya nakikita, pero nararamdaman mo na nandiyan siya sa paligid mo. So, omnipresence. God is present everywhere. And number 3 is omnipotence. So, God is all-powerful. So, walang imposible sa Panginoon Diyos. Kaya, kaya niyang gawin ang lahat ayon sa kanyang kalooban. Nothing is impossible with God, diba? So, kahit imposible ang sitwasyon, tulad ng may sakit na hindi nagagaling, kuno, pero kayang pagalingin ng ating Panginoon Diyos kung iyon ang kanyang plano. So, omnipotence, God is all-powerful. So, bilang application, number 1, love more for God knows your thoughts. So, maging totoo sa pagmamahal mo sa iba. No? Alam ng Diyos kung ano naman ang puso mo. No? Imbis na magpanggap ka lang na maging bait-baitan, pilitin mo magmahal ng totoo. No? Kasi alam ni God kung ano yung tunay mong intention sa kausap mo, sa paligid mo, sa kapwa mo. So, maging totoo ka lang. So, love more for God knows your thoughts. Alam ng Panginoon lahat. Number 2, pray more. Express your joys and sorrows. So, dahil laging kasama mo si God, kausapin mo siya, kasaya at lungkot. Kapag masaya ka, is magpasalamat ka sa Kanya. Kapag malungkot ka, ibuhos mo sa Kanya yung nararamdaman mo. Kung wala man lang gustong pili mo, wala na gustong makarinig sa'yo, makinig, si God, sa Kanya ka magbuhos na nararamdaman kasi God is always there for you, for us. So, pray more, express your joys and sorrows. And last is, trust God more. Rely on His power. So, magtiwala tayo sa Panginoon Diyos, hindi lang sa sarili mong lakas. Kapag may problema ka sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa relationship mo, manalig kang tutulungan ka ng Panginoon Diyos dahil makapangyarihan siya, diba? So, trust God more, rely on His power. So, yun namin action sa daily devotion na matulungan kayo, may share sa iba at syempre mga prize sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.